Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang araw po sa bawat isa. Kaunting kalaman sa kasulatan. Ang ating paksa sa araw na ito ay hinggil po dyan sa Revelation 17:5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalang Hiwaga, dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng kasuklam-suklam sa lupa. At sabi ng iba, ito daw po ay Roma. Tingnan nga po natin sa banal na kasulatan kung ito nga po ay Roma. No? Marami nagsasabi ho yan daw po ay Roma. Batay po doon sa Revelation 17:7,18. Sinabi ng anghel na sabihin niya sa atin ang misteryo ng babae. Sa katunayan, ang buong aklat ng Apokalipsis ay nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig. Kaya simulan natin ang ating pagsisiyasat doon. Sino ba yung tinatawag na babae na tinawag na Sodoma at Ehipto at Babylonia sa Apokalipsis 11:8? Ang kaya ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Ang babae ay matatagpuan kung saan si Yahweh o si Kristo ay ipinako sa krus. Ang tirahan ng babae ay naging ilog ng dugo, Pahayag 14:20. Ang babae ay nahati sa tatlong dibisyon, Apokalipsis 16:19. Ang babae ay nakupo sa maraming tubig, Apokalipsis 17:1. At ang tubig na ito ay magkakaibang mga tao, Apokalipsis 17:15. Ang babae ay nakiapid sa hidden world laban sa Diyos, Apokalipsis 17:2. Ang babae pinanganak kasama ng isang hayop, Pahayag 17:3. Ang babae ay ina ng lahat ng mga patutot at kasuklam-suklam ng mga kasamaan, Apokalipsis 17:5. Ang babae lasing sa dugo ng lumang tipan at bagong tipan ng mga banal, Apokalipsis 17:6. Ang babae ay ang may pananagutan sa pagkamatay ng mga propeta at mga apostol, Pahayag 17:6. Ang babae nakupo sa 7 bundok, Apokalipsis 17:9. Ang babae isang tahanan ng mga demonyo, Pahayag 18:2. Ang babae ay bilangguan para sa masasamang espiritu, Apokalipsis 18:2. Ang babae isang kulungan puno ng maruruming ibon, Apokalipsis 18:2. Ang babae ay may buong kopa ng mga kasamaan, Apokalipsis 18:5. Ang babae ay dobleng hinatulan, Apokalipsis 18:6. Itinuring ng babae ang kanyang sarili na isang reyna, Pahayag 18:7. Itinuring pa rin ng babae ang kanyang sarili sa kasal, Pahayag 18:7. Ang babae mayaman at nagdalamhati ng hinatulan, Apokalipsis 18:10. Ipinagpalit ng babae ang mga kaluluwa ng mga tao, Apokalipsis 18:13. Ang babae ay binigkas na tiwangwang, Pahayag 18:19. Ang tunog ng kagalakan ng babae inalis, Pahayag 18:22. Ang posisyon ng babae sa pagkamalikhain ay inalis, Apokalipsis 18:22. Ang otoridad ng babae bilang isang taong nasasangkapan sa hukom ay tinanggal, Apokalipsis 18:22. Ang kakayahan ng babae sa pagdadala ng liwanag ay napatay, Apokalipsis 18:23. Hiniwalayan siya ng nobyo ng babae, Apokalipsis 18:23. Ang pakikipagtipan, kasal ng babae ay pinawalang bisa, Apokalipsis 18:23. Ang babae tinawag, ito ang dakilang lungsod, 11:8 ng Apokalipsis. Sino ang babae? Alam mo ba niyo kung sino ang babae? Yan po ang Jerusalem. Ano? Para maintindihan ng marami na yan po pala kay Jerusalem, hindi po yang Roma. Sa maliwanag ko, merong dalawang Jerusalem. Ang isa ay literal, makalamang uri ng may isang tunay, yung spiritual na Jerusalem. Ang isa ay ang Sion ng Israel.
ang tirahan o pinagtitipunan ng bansang pinili ng Diyos. Ang isa ay tunay na Siyon, ang tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapalawig ay ang espiritual na tahanan. Tirahan ng kanyang mga tao kung saan sila nakasulat at ang kanilang mga espiritu ay nagtitipon sa harap niya sa pagsamba. Sa maliwanag na yung pong tinatawag na babae dyan ay Jerusalem. Yan po. Muli, maraming salamat. Isang magandang araw po sa ating lahat.